Hindi kailanman naisip ni Camila na darating ang araw na kailangan niyang lumuhod sa harap ni Prinsipe William at humingi ng tawad para sa sarili niyang kapatid na si Annabel Elliot. Nagsimula ang lahat 1 linggo lamang bago iyon, nang personal na ipakilala ni Camila si Annabel upang magtrabaho sa isang interior design project para sa isang silid na nire-renovate sa loob ng palasyo. Sa simula, naging maayos ang lahat. Pabalik-balik si Annabel sa palasyo nang may kumpiyansa, gaya ng isang taong may suporta ng makapangyarihang impluwensya ng kanyang kapatid. Ngunit dumating ang nakakagulat na revelasyon. 2 napakahalagang antigong pintura mula sa Royal Collection ang biglang nawala ng walang bakas. Agad na naghinala si William na hindi ito pangkaraniwang pagnanakaw. Personal niyang pinangasiwaan ang investigasyon. Inutusan ang espesyal na task force ng Metropolitan Police na kumilos at sinundan ang mga bakas na nakatago sa loob mismo ng mga koridor ng kapangyarihan. Nang ang bawat ebidensya ay hindi inaasahang tumuro sa Ray Mill House, ang pribadong tirahan ni Camila, pinahintulutan ang isang pagsalakay sa gabi. Biglang binuksan ang mga pintuan ng Ray Mill House. Lumitaw si Annabel na balot ng takot. Si Camila naman ay natigilan sa matinding pagkabigla. Kaya ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng pinakamahigpit na binabantayang mga silid ng palasyo? At bakit napilitan si Prinsipe William na gumawa ng isang desisyong maaaring tuluyang makasira sa relasyon niya kay Camila? Ang kapaligiran sa loob ng Buckingham Palace ay laging pinananatiling marangal at halos nakakasakal sa bigat ng katahimikan. Bawat yapak sa makakapal na alpombra ay tila dala ang bigat ng kasaysayan at ang mahigpit na mga tuntunin ng protokol. Si Reyna Camila, ang babaeng dumaan sa napakaraming unos ng pagsusuri ng publiko bago opisyal na tumayo bilang Queen Consort, ay lubos na nakaalam sa epekto ng bawat desisyong kanyang ginagawa. Hindi lamang niya pasan ang mga tungkulin ng pamilya ng hari, kundi pati ang patuloy na pag-aalala para sa kaligtasan at reputasyon ng pamilyang Shand. Ang personal na pag-aalalang ito ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyong labis na pabor sa kanyang sariling pamilya. Ang ipakilala ang kanyang kapatid na si Annabel Elliot sa isang napakasalang proyekto ng pagsasaayos ng mga makasaysayang staterooms ng palasyo. Si Annabel Elliot ay isang kilalang interior designer at ang nakababatang kapatid na matagal nang pinagkakatiwalaan at pinoprotektahan ni Camila. Sa pagitan nilang magkapatid ay hindi lamang malalim na ugnayan ng dugo, kundi pati matinding pagkakaunawaan sa mga lihim na bahagi ng buhay sa likod ng mga pintuan ng pamilya ng hari. Nang maaprubahan ang proyekto para sa pagpapanumbalik ng isang espesyal na silid-imbakan sa loob ng palasyo, nakita ito ni Camila bilang perpektong pagkakataon para maiwan ni Annabel ang kanyang artistikong marka sa kasaysayan ng monarkiya. Sa unang linggo, naging kapansin-pansing maayos ang takbo ng lahat sa ilalim ng mahigpit, ngunit magalang na pagbabantay ng mga opisyal ng palasyo. Naglakad si Annabel sa mga sinaunang pasilyo ng may kumpiyansa, tulad ng isang taong may pinakamalakas na posibleng suporta. Mabilis na naaprubahan ang mga sketch at mga sample ng mamahaling telang seda na tila nagpapakita ng makinang natagumpay para sa kolaborasyong ito ng pamilya. Ngunit ang marupok na katahimikang iyon ay nabasag isang dapit hapon, habang ang mapusyaw na gintong liwanag ng paglubog ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana. Sa oras ding iyon,
Nagsagawa ng karaniwang inspeksyon ang mga tauhang responsable sa pag-iimbentaryo ng royal antiquities. Sa dingding na nababalutan ng telang brocade, kung saan dapat nakasabit ang dalawang napakahalagang antigong pintura mula sa pribadong koleksyon ng monarko. Tanging mga bakanteng espasyo at kinakalawang napako na lamang ang naiwan. Ang balita tungkol sa pagkawala ng dalawang obra maestra ng walang anumang bakas ay kumalat na parang lihim na agos sa mga koridor ng kapangyarihan. Niyayanig ang huwad na katahimikan ng palasyo. Ang unang nakatanggap ng nakakagulat na impormasyong ito ay walang iba kundi si Prinsipe William. Bilang prinsipe ng Wales at magiging hari ng kaharian, kilala si William sa malamig, matatag at lubos na paggalang sa batas. Ang relasyon niya sa kanyang madrastang si Camilla ay matagal nang nasa isang balanseng magalang ngunit malayo, kung saan laging nauuna ang mga protokol ng monarkiya. Nang marinig niya ang ulat mula sa curator ng koleksyon, kumunot ng mariin ang noo ni William at sa kanyang mga mata ay mababakas ang matalim at malamig na ningning. Agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng pagnanakaw ng ari-arian. Isa itong direktang pag-atake sa isa sa pinakamahigpit na sistema ng seguridad sa mundo. At isang matinding paglapastangan sa dangal ng pamilya ng hari sa mismong puso ng palasyo. Walang pag-aalinlangan, inaprubahan ng prinsipe ang isang mataas na antas ng espesyal na investigasyon. Ipinag-utos niya ang ilihim ang lahat ng panloob na impormasyon at isailalim sa pagsusuri ang bawat taong naroon sa lugar. Habang inilalabas ang utos para sa investigasyon, lalong bumigat ang tensyon sa pasilyong patungo sa silid-imbakan. Ang mabilis na yapak ng forensic team at mga royal technology expert ay nagsimulang umalingaw-ngaw ng mas madalas. Hinalughog nila ang bawat sulok at kanto at kinolekta maging ang pinakamaliit na butil ng alikabok. Ngunit ang nakakatakot ay wala silang natagpuang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok o karahasan sa pinangyarihan. Tila kilalang kilala ng salarin ang loob ng palasyo at nakagalaw siya roon ng buong luwag. Nagsimulang tumibay ang hinala at lumipat sa isang nakakatakot na direksyon nang simulan ng mga technical expert ang pagkuha ng datos mula sa makabagong security camera system ng palasyo. Sa loob ng masikip at mainit na control room na napapalibutan ng dos-dosenang malalaki at maliliit na screen, unti-unting napansin ng mga technician ang mga abnormalidad na halos makasakal. Habang inuulit nila ang mga kuha sa mga oras kung kailan lumitaw at nagtrabaho si Annabel Elliot sa lugar ng imbakan ng mga pintura, biglang nagpakita ang mga screen ng mahahabang digital interference. Ilang mahahalagang bahagi ng recording na nagpapakita ng pagpasok at paglabas ng kapatid ng reyna ay sadyang pinutol at binura ng napakahusay. Ang pagkawala ng mga frame na iyon ay eksaktong tumugma sa oras kung kailan ninakaw ang mga pintura. Ang tuklas na ito ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa katahimikan ng mga investigador. Opisyal nitong inilagay ang kapatid na pinoprotektahan ng reyna sa sentro ng matinding hinala at nagsilbing simula ng sunod-sunod na trahedyang magaganap. Mabilis na nakarating sa mesa ni Prinsipe William ang ulat tungkol sa sadyang pag-edit sa security footage na lalong nagpatibay sa kanyang pinakamadilim na hinala. Sa harap ng magkasalungat na digital na ebidensya, hindi pinahintulutan ng prinsipe ng Wales ang kahit kaunting pagkaantala. Sinuri ng kanyang mga mata ang timeline na nakapangingilabot na tumutugma sa mga paglitaw ni Annabel Elliot at sa mga blankong bahagi ng surveillance screen. Ang usapin ay lumampas na sa karaniwang pagnanakaw.
Naging isa na itong seryosong paglabag sa pambansang seguridad. Agad na inutusan ni William ang investigative team na mas malalim pang saliksikin ang personal na buhay ni Annabel. Sinuri nila ang schedule ni Annabel at hinimay ang bawat pinakamaliit na detalye ng linggong nagtrabaho siya sa palasyo. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas marami pang kakaibang bagay ang natuklasan ng mga investigador. Mga pagpupulong na wala sa schedule, mga oras na hindi maipaliwanag, at higit sa lahat, ang nakakatakot na lawak ng kanyang kaalaman sa mga panloob na protokol ng seguridad. Lalong bumigat ang hinala sa paligid niya. Mula sa pagiging kilalang interior designer, si Annabel ay naging pangunahing suspek sa top secret file ng espesyal na task force. Ngunit habang naghahanda pa lamang ang mga investigador na lapitan siya para sa formal na pagtatanong, isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Biglang naglaho si Annabel Elliot mula sa kanyang pribadong apartment sa London. Ang kanyang pagkawala ng walang bakas at walang anumang babala ay tila isang tahimik na pag-amin na nagpasiklab ng galit at pangamba sa mga namumuno sa investigasyon. Para sa isang taong malapit na konektado sa Reyna, ang tuluyang pagputol ng komunikasyon sa napakasalang sandaling iyon ay isang direktang hamon sa legal na autoridad ng pamilya ng hari. Hindi pumayag si Prinsipe William na manatili sa deadlock ang sitwasyon. Nagpasya siyang personal na hawakan ang usaping ito. Matatag siyang naglakad patungo sa tirahan ni Reyna Camilla, habang ang mabibigat niyang yapak ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang biglaang pagdating ng batang prinsipe, taglay ang malamig at mahigpit na ekspresyon, ay agad na nagpalamig sa kapaligiran, sa pribadong silid pag-aaral ni Camilla. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa karaniwang pagbati. Diretso niyang inilahad ang usapin ng may hindi matitinag na determinasyon. Inilalagay ang buong bigat ng hinala sa kanyang madrasta. Ipinakita niya ang mga dokumento ng investigasyon, ang ebidensya ng nawawalang footage, at sa huli, ang balita tungkol sa pagtakas ni Annabel. Ang matalim na tingin ng magiging hari ay tumagos kay Camilla. Hinihingi na agad niyang ibunyag kung nasaan ang kanyang kapatid. Binigyang diin din niya na ang pagtatakip kay Annabel sa sandaling iyon ay maaaring magdulot ng hindi masukat na pinsala sa reputasyon ng monarkiya. Sa harap ng nakakasakal na presyon mula sa kanyang anak-anakan, dumaan si Reyna Camilla sa matinding kaguluhan sa loob ng kanyang sarili. Walang malay niyang pinisil ang kanyang panyolong seda. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang itago ang takot na unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Sa una, nanaig ang likas niyang pagnanais na protektahan ang sariling kadugo. Nagpanggap siyang kalmado at tila walang alam tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid o sa anumang maling gawain. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang titulo at mahinahong asal upang pag-aanin ang bigat ng usapin. Sinasabing, maaaring isa lamang itong hindi pagkakaunawaan o simpleng paglalakbay upang umiwas sa pansin ng publiko. Ngunit sa harap ng hindi natitinag na paninindigan ni William at ng kanyang matalim na titig, unti-unting gumuho ang depensa ni Camilla. Malinaw niyang naunawaan na hindi dumating si William upang makipagkompromiso. Handa na ang elite police force na halughugin ang bawat posibleng taguan. Nang mapagtanto niyang kritikal na ang sitwasyon at kung magpapatuloy siya sa katigasan ay hindi lamang si Annabel, kundi pati ang koronang kanyang suot ang madudungisan. Tuluyan nang ibinaba ni Camilla ang kanyang huling depensa. Sa mapait na kawalan ng magawa, yumuko siya.
Nanginginig ang tinig habang inaamin na si Annabelle ay kasalukuyang nagtatago sa Ray Milhouse, ang kanyang pribadong tirahan sa Wiltshire. Ang pinakaligtas at pinakalihim na kanlungang ipinangako niyang hindi kailanman malalabag ng sinuman. Sumapit ang gabi sa Wiltshire, dala ang lamig ng kanayunang Ingles at binalot ang Ray Milhouse sa nakakatakot na katahimikan. Ang sinaunang tahanang bato na dati pinakapayapa at pinakalihim na kanlungan ni Reyna Camilla ay naging target ngayon ng isang lihim na operasyon. Matapos matanggap ang eksaktong lokasyon mula sa pag-amin ni Camilla, agad na nagbigay ng utos si Prinsipe William na kumilos. Nang gabing iyon mismo, tahimik na bumagtas sa dilim ang mga itim na sasakyan ng Special Operations mula sa Metropolitan Police Task Force. Halos walang ingay habang tinatahak ang pribadong daan patungo sa estate. Nang biglang patayin ang mga headlight, mabilis na kumilos ang mga piling armadong opisyal, mahigpit na pinalibutan ang buong gusali. Ang tanging tunog na bumabasag sa nakamamatay na katahimikan ay ang matitigas na yabag ng mga bota sa damong basa ng hamog. Marahas na itinulak pabukas ang mabigat na pintuang oak ng Ray Milhouse habang sumalakay papasok ang task force ng may nakakatakot na bilis at eksaktong koordinasyon. Sa gitna ng pangunahing bulwagan, lumitaw si Annabelle Elliot na nakasuot ng nagmamadaling kasuotan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla sa ilalim ng malalakas na sinag ng flashlight ng pulisya. Kitang-kita ang matinding takot sa kanyang putol-putol na paghinga at nanlalaking mga matang puno ng sindak. Nang maunawaan niya ang nangyayari, hindi na nagawa ni Annabelle na panatilihin ang dati niyang eleganteng composure. Bigla siyang sumugod pasulong, ginagamit ang natitira niyang lakas upang subukang harangan ang pagsulong ng mga investigador. Mahigpit niyang hinawakan ang rehas ng hagdan, nanginginig ng husto ang kanyang katawan habang sinasadya niyang humarang sa daanang paakyat sa itaas na palapag. Nanginginig ang kanyang bibig habang nagbibigkas ng mahihinang pagtutol, desperadong sinusubukang maantala ang paghahalughog. Ang labis na kakaibang pagtutol at matinding pagkataranta niyang iyon ay lalo lamang nagpalakas sa hinala ng mga awtoridad. Sa kabila ng desperadong pagharang ng babae, malamig at masusing ipinatupad ang search order. Sinimulan ng mga investigador na halughugin ang bawat metro kuwadrado ng Ray Milhouse. Mula sa sala at silid aklatan hanggang sa mga tagong imbakan ng kasangkapan, ang lahat ay maingat na sinuri gamit ang makabagong detection equipment. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo lamang bumibigat ang tensyon. Isang oras ang lumipas, pagkatapos ay 2, at halos 3 oras na ang nagdaan habang ang mga ulat sa radyo ay puro pagkabigo lamang ang hatid. Tila malinis ang bawat sulok at wala pa ring natatagpo ang anumang bakas ng 2 antigong pintura. Nagsimulang balutin ng pagkabalam ang buong pangkat ng investigasyon habang si Annabelle, na patuloy pa ring nanginginig sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, ay unti-unting nagkaroon ng munting pag-asa na ganap niyang naitago ang kanyang ginawa. Ngunit ang kapalpakan ng isang baguhang kriminal ay hindi kayang linlangin ang matatalas na isip ng mga bihasang investigador. Pumasok ang pinuno ng task force sa pangunahing silid-tulugan ni Annabelle, kung saan ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagtatago mula nang tumakas siya sa London. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang malaking kama, ang mga dingding na natatakpan ng mga larawan, hanggang sa mapako ang tingin niya
sa isang aparador na yari sa mahogany at may masalimuot na ukit. Dahil sa profesional na kutob, napansin niyang hindi tumutugma ang kapal ng likurang panel sa kabuuang sukat ng aparador. Bahagyang kinatok ng daliring may guwantes ng opisyal ang mga gilid ng kahoy. Nakikinig sa kakaibang mapurol na tunog. Isang mahinang click ang narinig nang matrigger ang isang nakatagong trangka sa ilalim ng eksaktong presyon. Dahan-dahang dumulas palayo ang panel na kahoy, inilalantad ang isang makitid at malalim na sikretong kompartimento na napakalinaw ng pagkakadisenyo, kaya hindi ito makikita ng karaniwang mata. Maingat na ipinasok ng opisyal ang kanyang kamay at hinugot ang 2 pakete na nakabalot sa makapal na itim na pelos. Nang alisin ang proteksyon na tela sa ilalim ng maliwanag na ilaw sa kisame, lumitaw sa harap ng lahat ang mahusay na hagod ng pintura at ang mapurol ngunit mariringal na kulay ng 2 napakahalagang antigong obra mula sa Royal Collection. Ang ningning ng mga obra maestrang ilang siglo na ang tanda ay tila sinunog ang huling pag-asa ni Annabelle, naghahatid ng malupit na huling dagok sa lahat ng pagtatangka ng sakim na babae na itanggi ang kanyang kasalanan. Ang maliwanag at malamig na ilaw mula sa lampara sa kisame ng interrogation room ay tila humubad sa bawat natitirang hibla ng dangal ni Annabelle Elliot. Sa harap ng 2 napakahalagang antigong pintura na maayos na nakalatag sa mesa ng investigasyon na parang hindi maikakailang ebidensya, tuluyan ng gumuho ang aristokratikong babae. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang kanyang katawan ay tila lumiit sa matigas na upuan. Wala na ang dating kumpiyansa ng isang kilalang interior designer. Huli na nang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, kung saan mababakas ang malalalim na guhit ng takot at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay, na pinalamutian ng mamahaling mga singsing na may hiyas, ay nanginginig ngayon habang mahigpit na magkadikit, namumuti ang mga buko dahil sa lakas ng pagkakahawak. Sa ilalim ng matinding presyon mula sa mga criminal psychologist ng Metropolitan Task Force, habang iniimbestigahan siya, wala nang ibang nagawa si Annabelle kundi sumuko sa katotohanan. Dinaig ng takot at nakakasakal na pagkakasala ang kanyang isipan. Nagsimula siyang magsalita ng desperado. Kumakapit sa mga walang pag-asang palusot upang ipaliwanag ang kanyang padalos-dalos na ginawa. Ngunit bawat salita ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang paghihirap. Hindi niya maikakaila kung gaano kalakas ang pagnanasa at kasakiman na umusbong sa kanya. Mula pa sa unang sandaling makita niya ang mga obra maestra sa storage room ng palasyo. Ang kaalaman niya sa napakalaking halaga, pagiging natatangi, at pang-akit ng mga ito sa black market ng Royal Antiquities ay lubos na bumulag sa kanya. Ginawang karaniwang magnanakaw ang isang edukadong babae. Gayunman, umabot lamang sa rurok ang tunay na pagkabigla sa interogasyon ng si Annabelle sa desperadong paghahanap ng masasandalan ay nagbitaw ng isang pasabog na pahayag. Naputol-putol ang kanyang tinig at halos mabulunan siya. Ngunit bawat salitang lumabas ay parang bombang tumama mismo sa reputasyon ng monarkiya. Inamin ni Annabelle na matapos niyang nakawin ang mga pintura at sa matinding takot ng malaman niya ang tungkol sa espesyal na investigasyon ng pamilya ng hari, lumapit siya sa sarili niyang kapatid. Ayon sa kanya, si Reyna Camilla, dahil sa malalim na ugnayan ng pamilya at sa takot na madungisan ang pangalan ng pamilyang Shand, ay pumayag na pumikit sa nangyari. Hindi lamang iyon. Iginiit din ni Annabelle na aktibong tinulungan siya ni Camilla na itago ang usapin
sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na magtago sa Raymil House, isang lugar na matagal nang itinuturing na ligtas na kanlungan, malayo sa abot ng media at karaniwang paghahanap. Ang transcript at audio recording ng interogasyon ay agad na dinala sa opisina ni Prinsipe William sa ilalim ng emergency protocol. Nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, pinakinggan ng Prinsipe ng Wales ang bawat salita ng pag-amin ni Annabel na may mukhang kasing lamig ng inukit na bato. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, nagliliyab ang apoy ng matinding galit. Mahigpit na kumunot ang noo ng magiging hari at ang kanyang mga daliri ay naging mga kamaong napakahigpit ng pagkakakuyom hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay. Ang galit ni William ay hindi lamang nagmula sa lantad na pagnanakaw ni Annabel, kundi sa pagtataksil ng sarili niyang madrasta sa tiwalang ibinigay sa korona at sa mismong monarkiya. Ang pagkakasangkot ng isang nanunungkulang reyna sa pagtatakip sa pagnanakaw ng mga pambansang yaman ng kultura ay isang kakilakilabot na insulto sa legal na pundasyon at dangal na matagal nang pinagsisikapang panatilihin ng kanyang ama, si Haring Charles III at ng buong pamilya ng hari. Lalong bumigat ang kapaligiran sa opisina ni William, tila nagbabadya ng paparating na bagyo ng poot na handang humampas sa sinaunang mga pader ng palasyo. Ang huling desisyon ay inilabas mula sa opisina ng Prinsipe ng Wales, na parang malamig na hatol na tuluyang nagselyo sa kapalaran ni Annabel Elliot. Ang emergency arrest warrant ay pinirmahan nang walang kahit kaunting pagkaantala, anuman ang pagkakakilanlan ng suspek o ang ugnayan nito sa pinuno ng palasyo. Nang mismong gabing iyon, habang ang malamig na bakal na posas ay kumaklik sa paligid ng mga pulso ni Annabel, mabilis na nakarating ang balita kay Reyna Camilla. Agad siyang binalot ng matinding sindak na hindi pa niya naranasan sa magulong buhay niya. Alam niyang nauubos na ang oras at maaaring humarap ang kanyang kapatid sa isang kapalarang hindi na niya kayang pigilan. Dahil sa posibilidad na maharap si Annabel sa mabigat na sentensya sa bilangguan at matinding kahihiyan sa publiko, agad na hinanap ni Camilla si Prinsipe William sa tahimik na stateroom kung saan ang liwanag mula sa mga lamparang oak ay nagbubuga ng malalambot at malabong sinag, tuluyan nang nawala ang karaniwang pagmamataas ng pinakamakapangyarihang babae sa kaharian. Nanginginig ang kanyang mga paa, halos hindi na kayang suportahan ang kanyang tumatandang katawan sa ilalim ng nakakasakal na bigat ng realidad. Lumapit si Camilla kay William, magkadikit ang mahihinang kamay sa harap ng kanyang dibdib, tanda ng ganap na desperasyon. Tumulo ang luha mula sa mga sulok ng kanyang kulubot na mga mata, gumuguhit pababa sa kanyang maputla at pagod na mukha. Sinubukan niyang gamitin ang natitira pang pagmamahal ng pamilya, maging ang kanyang titulo bilang asawa ni Haring Charles III, upang makiusap sa batang prinsipe na magpakita ng awa at humanap ng tahimik na panloob na solusyon para mailigtas ang kanyang kapatid sa bilangguan. Sa harap ng mga luha at desperadong pagsusumamo ng kanyang madrasta, nakaranas ang prinsipe ng Wales ng matinding labanan sa loob ng kanyang sarili. Ang responsibilidad ng isang magiging hari at ang tungkuling pangalagaan ang kabanalan ng batas ng kaharian ay mabigat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Bawat pakiusap ni Camilla ay tila isang malupit na pagsubok sa katatagan ni William bilang magiging pinuno.
Sa isang panig ay naroon ang katapatan sa pamilya at ang dignidad ng isang sambahayang maharlika na dumaan na sa napakaraming iskandalo mula sa nakaraan, kung saan kahit isang maliit na bitak ay maaaring magpasiklab ng alon ng galit mula sa publiko. Sa kabilang panig naman ay naroon ang pinakamataas na prinsipyo ng katarungan, kung saan ang batas ay dapat ipatupad ng patas at malinaw nang walang anumang paboritismo. Ngunit kahit kaharap niya ang imahe ng isang gumuguhong reyna na halos bumagsak sa kanyang paanan, nanatiling hindi natitinag ang tingin ni William. Tumigas ang kanyang mukha at ang kanyang mga labi ay naging manipis, naguhit ng matibay na paninindigan. Ang alaala ng kanyang panunumpang maglingkod sa kaharian at ang kanyang pangako sa paghahari ng batas ay nanaig sa karaniwang damdamin ng isang tao. Naunawaan ni William na kung susuko siya sa sandaling iyon, ang mismong pundasyon ng monarkiya ay mayayanig hanggang sa kaibuturan dahil sa pagpapahintulot sa krimen. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya ng tuwid, pinananatili ang malamig at malayong tindig sa harap ni Camilla. Taglay ang matatag at marangal na anyo ng isang taong hawak ang kinabukasan sa kanyang mga kamay. Ipinahayag ni William sa malupit, ngunit mabigat na tinig na walang sinuman, kahit ang may dugong maharlika o pinakamataas na koneksyon, ang maaaring tumayo sa ibabaw ng batas ng bansa. Ang pahayag na iyon ay tumarak na parang matalim na talim sa huling natitirang pag-asa ni Camilla. Iniwan siyang lubos na nag-iisa at lugmok sa mapait na kawalan ng pag-asa. Ang bukang liwayway ng sumunod na araw ay hindi nagdala ng init o aliw, kundi isang mahabang bigat ng mapanglaw na abong liwanag na bumalot sa malawak at alun-along lupain ng Ray Mill House. Ang hamog ng umaga ay mahigpit na kumapit sa sinaunang mga pader na bato at maayos na mga damuhan. Ngunit maging ang pinong mga patak ng hamog na kumikislap sa mga dahon ng damo ay walang awang nayurakan sa ilalim ng mabibigat na bota ng mga alagad ng batas habang sistematiko nilang tinatapos ang mga huling formalidad ng proseso. Mahinang kumakaway ang dilaw na evidence tape sa malamig na simoy, minamarkahan ang dating payapang estate bilang isang crime scene. Ang madilim at nakakatakot na sasakyanan ng Police Special Operations ay biglang huminto sa harap mismo ng engrandeng pangunahing pasukan. Bumukas ng malapad ang dalawang pinto sa likuran nito kasabay ng mabigat na tunog ng metal, na tila isang madilim at walang hanggang bunganga na handang lunukin ang huling natitirang dangal ng isang dating iginagalang na pamilya. Inihatid palabas si Annabel Elliot ng dalawang mahigpit na opisyal. Nakayuko ang kanyang mahihinang balikat at nanginginig sa ilalim ng payak na madilim na Amerikana na tila napakalaki para sa kanyang lumiit at nanghinang katawan. Nakayuko ng husto ang kanyang ulo sa matinding kahihiyan. Halos dumikit na ang kanyang baba sa dibdib. Ang dati niyang eleganteng tindig ay naging anyo ng isang babaeng wasak na wasak. Ang kanyang mga kamay na minsang gumalaw ng may biyaya at kumpiyansa sa ibabaw ng mamahaling tela, mga antigong yaman at maharlikang disenyo, ay ngayon ay mahigpit na nakakulong sa malamig at walang awang posas na bakal. Kumakalansing ang mga kadena sa bawat mabagal at mabigat na hakbang niya pababa sa hagdang bato. Bawat tunog ng metal ay umaaling-aungaw na parang kahiyahiyang paalala ng kanyang pagbagsak mula sa dating mataas na katayuan. Sa kabila ng biglaang itinayong security perimeter, ang paglitaw ng ilang long-range media telephoto lens ay lalo pang nagpalala sa nakakasakal na kapaligiran.
Sa kabila ng pagsisikap ng pamilya ng hari na panatilihing lihim ang lahat, tila may nakapagbigay ng impormasyon sa mga paparazzi at news crew, kaya nakapuwesto sila sa malayo. Ang walang tigil na pag-click ng mga camera shutter ay pumuno sa hangin ng umaga. Kinukunan ang bawat nakakahiyang detalye. Ang gulong buhok ni Annabelle na bumabagsak sa kanyang mukhang basang-basa ng luha, ang talunang pagbagsak ng kanyang mga balikat, at ang kanyang mga matang na natiling nakapako sa lupa, umiiwas sa anumang pakikipagtagpo sa labas ng mundo. Ang mga larawang ito ay mabilis nakakalat na parang apoy, idodokumento ang sandaling dinala ng kasakiman ang isang babaeng may mataas na katayuan sa napakalalim na kapahamakan. Nakatayo ilang hakbang lamang ang layo sa tabi ng kanyang kapatid. Si Reyna Camilla ay lubos na wasak. Isa na lamang siyang anino ng dating matatag at mahinahong figurang nakilala ng publiko. Ang babaeng laging nakataas ang ulo sa gitna ng napakaraming unos ng pagsusuri at kontrobersya, ay ngayon ay tila isang matandang punong binalatan ng proteksyon, lantad, at walang kalaban-laban. Pinanood niya ang bawat masakit na hakbang ni Annabelle patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang kanyang namamaga at mapulang mga mata, hapdi at pagod mula sa buong gabing walang tulog at walang tigil na pag-iyak, ay walang magawang nakatitig sa kumikislap na bakal na posas sa pulso ng kanyang kapatid. Isang nakadudurog na alon ng kawalan ng magawa at pagkakasala ang humigpit sa dibdib ni Camilla, dahilan upang mahirapan siyang huminga. Sa kabila ng taglay niyang pinakamataas na titulo sa bansa at napakalaking kapangyarihan ng korona, ganap siyang nabigo na protektahan ang kanyang kaisa-isang kapatid mula sa hindi na mabuburang mantsa ng kahihiyan sa publiko. Umabot sa pinakamasakit na rurok ang panloob na tunggalian ni Camilla nang umandar ang makina ng sasakyan ng pulisya at dahan-dahang lumayo mula sa estate. Nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa tagiliran. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa likuran ng sasakyan habang unti-unting lumiliit sa malayo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, malinaw at masakit niyang naunawaan na ang mapaminsalang kinahinatnanan ng araw na yon ay hindi lamang bunga ng ginawa ni Annabelle. Ang kanyang sariling bulag na katapatan sa pamilya, ang kanyang pagpayag na pumikit sa katotohanan, at ang aktibong pagtulong niya sa pagtatago ng krimen ang nagtulak sa kanyang kapatid sa hindi na matatakasan na wakas. Mula sa sandaling iyon, ang kinabukasan ni Annabelle ay naging isang malawak at nakakatakot na palaisipan. Isang misteryong nakakulong sa likod ng makakapal at hindi mapasok na pader ng isang high-security detention center at tinatakpan ng pinakamahigpit na confidentiality protocols ng pamilya ng hari. Walang magiging dramatikong pampublikong paglilitis na puno ng kumikislap na kamera at sensasyonal na ulo ng balita. Wala ring detalyadong press release na magpapakain sa kuryosidad ng publiko. Sa halip, ang mabigat at nakakatakot na katahimikang ito ang magsisilbing pinakamalupit na parusa sa lahat, magbubunga ng walang katapusang mapapait na tsismis, espekulasyon at pabulong na iskandalo sa publiko sa loob ng maraming taon. Nang tuluyang mawala ang sasakyan sa likod ng malayong hanay ng matatandang punong nakapaligid sa mahabang driveway, tuluyan nang bumigay ang huling natitirang lakas ni Camilla. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa malamig na hagdang bato. Ang dalawang magkapatid na minsang magkasamang nakatayo
sa rurok ng paggalang, paghanga, at maharlikang pribilehiyo ay ngayon ay malupit na pinaghiwalay. Ang isa ay patungo sa kustodiya at legal na pananagutan, habang ang isa ay naiwan upang pasanin ang nakadudurog na bigat ng walang katapusang kahihiyan at pagsisisi. Ang nakakapangilabot na larawan ng dalawang babaeng maharlika na walang tigil sa pag-iyak, nakakapit sa isa't isa, sa huling desperadong yakap, bago tuluyang gumuho sa luha, sa gitna ng mapanglaw na abong umaga, sa Ray Milhouse, ay naukit magpakailanman sa kasaysayan bilang isa sa pinaka-nakakagulat at pinaka-trahedyang kabanata sa makabagong tala ng maharlikang pamilya. Isa itong napakataas na halagang kapalit ng isang sandali ng matinding kasakiman. Isang malupit at madugong aral tungkol sa ganap na pangingibabaw ng batas, na kahit ang napakalaking kapangyarihan ng monarkiya ay hindi kayang labagin o takasan